Samot-sari nga ang mga komento ng taong bayan sa litratong ito kung saan hinalikan yung bungo ni Santa Agata. Siguro napanood nyo na rin yung video kung saan hinalikan rin ng obispong ito yung bungo ng Santa. Eto naman si Lovely kung ano-ano ang kino-comment. Sabi nila nag-assumption daw si Mama Mary sa langit. Oo nga, nag-assumption siya. Pero sabi niya, tapos yung ribulto ni Mary, Our Lady of the Holy Rosary daw, nilagyan ng skull. Mali pa yung spelling. Hindi po yan si Mama Mary. Hindi rin po yan imahe ng Our Lady of the Most Holy Rosary. Chamba ka. Ang reliquary bust po na ito ay imahe or lagayan ng bungo o relikya ni Santa Agata. Meron na po akong ginawang video tungkol sa buhay ni Santa Agata. Panoorin nyo na lang po, opo. Pero sa mga hindi nakakakilala kay Santa Agata, siya po yung santang tinapyasan or tinanggalan ng dede. Pero sinasabing nung nasa kulungan si Santa Agata, siya po ay pinagaling ni San Pedro. At makikita nyo nga sa aking likuran yung mga chinap-chop na relikya or bahagi ng katawan ni Santa Agata. Siguro magtatanong kayo, bakit ginanyan naman yung relikya o yung katawan ni Santa Agata? Ang nangyari kasi po, dinala po itong relikyang ito sa Constantinople. Parang ginawa siyang pampalubag loob or parang regalo. Kasama dyan yung relikya ni Santa Lucia. Ginawa ng Byzantine General na pampalubag loob nga yung mga relic ng santo para mapakalma yung parang sigalot or hindi pagkakaintindihan. More than 80 plus years nga na nahiwalay yung relikya ni Santa Agata doon sa kanyang bayang Sinilangan. At sinasabing nagpakita sa panaginip si Santa Agata sa dalawang sundalo at rinerequest niya na iuwi yung kanyang mga labi doon sa Catania. Kaya ang ginawa ng sundalo, ninakaw nila yung mga labi ni Santa Agata. Mahihirapan kasi sila na ipuslit yung relikya ni Santa Agata kung buo ito. Kaya ang ginawa nila is pinaghati-hati nila. At itinago nga nila ito doon sa lagayan ng kanilang arrow at sa loob noon nangangamoy or lumalabas yung halimuyak mula sa mga relikya ni Santa Agata. Alam nyo ba na isa lang yung na-preserve na breast or dibdib or dede ni Santa Agata? Dahil sinasabi na iniwan nila doon sa isang lugar na kanilang nadaanan yung isang dede ni Santa Agata bilang pasasalamat sa kanilang hospitality. Kaya isa lang po yung kasama or na-preserve na dede ni Santa Agata. Nabanggit ko nga doon sa video tungkol sa kwentong buhay ni Santa Agata na itinuturing din siyang patron laban sa pagputok ng bulkan. Sinasabi kasi nung pumutok yung bulkan malapit doon sa kanilang lugar, papunta yung lava sa lugar or sa bayan ni Santa Agata. Ang ginawa nila, kinuha nila yung veil o yung belo na ipinantakip doon sa kanyang libingan. Ito'y prenosesyon at dinala doon sa parang boundary at doon tumigil yung pag-agos ng lava. Kaya nakaligtas yung kanilang bayan mula sa nagraragasang lava. Yung belong yon, traditionally sinasabing, aside sa ginamit yung pantakip doon sa kanyang libingan, yun din yung belong kanyang sinusuot. Kasi nung kinonsecrate niya yung kanyang sarili sa Panginoon, nagsuot na po siya ng pulang belo. Siguro yung iba mandidiri na hinalikan ng obispo at nitong lalaki yung bungo ni Santa Agata. Pero para sa mga deboto at para sa mga Katoliko, isa itong pambihirang pagkakataon na ma-venerate ang mga labi o relikya ng isa sa mga natatanging birhen at martir na siya ring patrona at tagapagligtas ng kanilang bayan. Hindi ibig sabihin na hinalikan ng mga tao or hinahalikan or venerate ng mga tao ang mga santo or ang mga relikya nito, pinagpapalit na natin ang Panginoon. Lagi niyong tatandaan, marami rin kayong kinikis. Charis. Hanggang dito na lang muna, Chingos and Faith. Ito po ang inyong Hermano, nagpapaalalang piliing maging masaya at piliing maging banal. Maraming salamat.